Kapag napagod, magpahinga. Hindi puro trabaho dahil kayod para sa sarili, pamilya, mahal sa buhay, pag-aaral, pagsisikap para umunlad, magbayad ng mga utang, obligasyones. Hindi ganun ang pagdala ng katawang lupa. Carrier container tayo ng ibinugang espiritu ng buhay galing sa bibig ng Diyos papunta sa ilong, sa butas ng ilong ni Adam, pinasa kay Eva at sa lahat ng taong sinilang na buhay hanggang sa atin at hanggang may lahi ng tao at may mundong umiikot, patuloy itong buhay sa loob ng katawang lupang ito. Will find their strength in it. Sa oras ng pagtulog na iksi o mahaba, sa gabi po yun, ibang tulog sa umaga. Ginawa tayo ng Diyos sa dalawang panahon. Daytime, nighttime, daylight, darkness, evening, morning. Hindi lang tayo, lahat ng may buhay. Meron pong relo sa katawan. Huwag dating sabihin na kahit anong lakas natin, malalampasan natin yan. Hindi. Tayong lalampasan ng mga pangyayari at tanawin lang kung nakatayo o nakahiga na lalampasan. Hindi tayo ang lalampas. Huwag naman natin banggain ang darating o hilahin ang nakaraan at pasalin ang ngayon. Hindi po yan ang dapat sa katawang lupa. Will find their strength in you. They will rise on wings like eagles. Wala tayong pakpak. Subalit ang lakas ng Diyos, binibigyan tayo ng lakas ng bagwis, pakpak. Dalawa yan. Hindi man tayo lumilipad, pero ang lakas natin. At hindi naman po sa yabang. Kung nakikita nyo, narinig nyo, nagsasalita. Huwag na ninyo itanong ang dami ng taong dito sa lupa. May mga kaibigan akong buhay pa. Halos pareho, makonting diferensya. Alam na nila kung anong diferensya ng katawan nila at katawan ko. Hindi na nila kayang gawin ang ginagawa ko. Pinagyayabang ko dahil sabi ng Diyos, pagyabang ninyo ang ginagawa ko sa inyo. Dapat lang. Narito, ginagamit ako. Aanin ko naman itong katayuan ko kung wala rin makakaalam, makikinabang para madala ko sa inyo. Ano mang sandali po, buhat isang oras hanggang sa susunod na oras, yan lang po, pinakmatagal nating buhay dito sa mundo. Gamitin natin, hindi para pasanin ang lahat ng hirap, dahil pinanganak kang ganyan, bigo lang. Hindi po yun. Ang salita ng Diyos. I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Doon po yan sa John 15:11. Itong mga salita sa lakas upang manatili, joy po ito eh. Hindi ito mababayaran ng salapi, karunungan, populardad, yaman na kung anong ari-arian. Hindi po. Maraming gabundok na yaman, pero wala pong ligaya. Tulad ng nasusulat na sinabi na niya. I, the Lord, am all you need. Ako lang ang kailangan ninyo. Kung ang Diyos na sa atin at tayo'y nasa Kanya, may kulang ba? They will find their strength. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. Nakikita niyo ang anyo ko. 5 years ago, nag-hike pa po kami. Tumatakbo ako kasama mga kabataan. 10, 11 years ago, 12 years ago, 14 years ago, sigsag po na akyat namin. 2 hanggang 3 kilometro, paakyat, pababa. Humina na yung mga nakasabay ko dahil masyado silang masigla. Malakas sa paghanap ng pera. Eh ikaw, Kuya Loy, wala ka bang
pamilya, kaya ganyan ka. Oh, wala na akong pamilya. Pero bilangin ninyo taong umakyat sa bahay kubo sa isang araw. Kayo kaya ang puntahan ng ganun. Iba-iba ang dinadaing. Na hindi ko naman alam kung bakit ako pinuntahan. Pero ngayon, alam ko na. Mahal sila ng Diyos. Lalong mahal ako ng Diyos. They will rise on wings like eagle. They will run and not get weary. Sprinter po ako buhat pagkabata. 50-meter dash to 100-meter dash. Tinatakbo ko po yan. Kasi enjoy po akong pakinggan ang ihip ng hangin sa dalawa kong tenga. 53 years ago pa po yun, ginagawa ko na hanggang ngayon. Pero hindi na po ganun ang desire niya dahil wala na akong sariling lugar na tatakbuhan. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Ito po, marami sa mga senior citizen o hindi pa senior citizen, pagdating sa paglakad, meron nang nararamdaman. Tanungin mo, laging maraming sagot. Kasi may ganito, ganito, tulad ko, may arthritis, bawal sa akin yung mga ganyang pagkain, mabigat ako, o kaya, busy ako. Ang daming dahilan. Totoo po yun. Hindi natin alam ang siyensya, ang pera, at marami pang kombinasyon, nagiging dahilan ng paghina ng mga piyesa ng katawan. Buhat sa pintuan ng bahay, hindi na maglalakad hanggang opisina, pauwi. Sa loob ng bahay, may mga utusan, hindi nalalakad, may kumikilos para sa kanila. Pagkakain, nakaharap na sa kung ano-ano mga pinapanood o gawain. Ano na ang silbi ng dalawang paa? Buhat sa ibaba, paitaas. Mahirap na bumangon sa umaga, pero ang lambot ng higaan, aircon pa. Ang pagkain naghihintay na. Nandun pa rin yung salita, ang hirap. Samantalang yung mga taong kulang sa pera, sa gamit, ang daing nilang hirap po ano ilalagay sa loob ng tiyak. Pero walang nararamdaman. Iba pala ang sakit ng walang pera at may pera. Hindi masama maging mayaman. Paalala lang, gamitin po ninyo ang lahat ng pyesa ng katawan ninyo. Baka magising kayo, mata na lang ang gumagalaw. Gusto ko pang mabuhay. Lord, bigyan mo ako ng mission, Lord. Huli na. Ikaw na lang at ang kisame ng kwartong pinalalagyan mo ang nag-uusap. Nung sa kalakasan mo, kabataan mo, puno ka ng yaman, popularidad, hindi ka man lang umangat ng ulo kahit minsan, at tingalain mo ang langit na mayroon pang mas mataas sa iyo. Huwag kayong magalit. Paalala po ito para sa katawan. They will run and not get weary. They will walk and not grow weary. Ilang hakbang pa at ang kasunod, nabibilang ninyo na kayo ay nakakalakad ng matuwid, matimbang, malakas, hindi humihingal, at masigla pinapawisan. Bilangin natin yan, mga kaibigan, kapatid. Huwag yung pera lang. Lalabo ang mata nyo sa kakabilang yan. Yang dalawang pa napaka-importante. Ang sabi nila, guhit ng palad. Kapalaran nasa palad. Noong una paniwala ako doon. Pero hindi pala ang guhit ng talampakan ng paa ang magdadala sa iyo kung saan ka ngayon. Alin ko yung dalawang palad may guhit ko ano-anong hula. Hindi ito ang nagdadala. Ang nagdadala ang dalawang paa sa ibaba, ang talampakan. Paalaala lang, mga kapatid kaibigan. Huwag natin ubusin ang panahon sa mga bagay na nauubos. I will make you well again. I will heal your wounds. Salita ito ng Diyos, hindi salita ng doktor, scientist, robotics.
I will make you well again. Diyos ang nagsalita. Libre. Bigkasin natin ito para sa ating sarili, mga mahal sa buhay, sa loob ng tahanan, at sa lahat ng kapwa natin na hindi natin kilala kasalukuyang naghihirap sa lahat ng uri ng karamdaman ng katawan, isip, puso. I will make you well again. Tanging Diyos lang ang magbibigay ng katuparan sa salita niya. Hindi after ng maraming taon, kundi ngayon mismo. I will heal your wounds. Marami pang natutuklas ang mga karamdaman, sugat ang katawan natin sa pamagitan ng